Mula dito sa Jones Bridge, may mga ilaw na po yan. Kaso hindi lang siya lata kasi maaga pa. Pero pag dumilim, parang na siyang international bridge. Mula dyan sa Jones Bridge na yan, punta doon sa Intramuros Bridge. Hanggang dito sa Pasig River Esplanade. Dahil sa dami ng mga nagko-contribute na mas maliit na daluyan ng tubig, kaya ito na ang naging tsura ng Pasig River. Para ito yung naging bagsakan bago mai-release sa dagat yung tubig na nanggagaling dito sa Metro Manila mula Laguna de Bay. Malinis yung tubig na dumadaan at pagdating dito sa sentro ng Metro Manila o dito sa bahaging ito ng Metro Manila, dito naman nahahaluan ng mga basura, maiitim na tubig, at para makita natin itong ganitong kondisyon. Bago po natin puntahan ang ilang lugar sa Metro Manila, usako po ng Metro Manila, nandito po pala tayo ngayon sa Quezon Avenue kung saan matatanaw sa gawin yun ang Pegasus. Dito nga po pala unang nadiskubre si Rosana Roses na ituring siyang icon 60 films ng 90s kabilang ang pelikulang Kirot, Patikim ng Pinya, Ligaya, Ang Itawag Mo Sa'kin at iba pa. Si Osang ay ipinanganak noong May 25, 1972 sa Maynila, zodiac sign Gemini. Si Rosana ay isang contract star ng Seiko Films na unang pinakilala bilang Ana Maceda bago naging Rosana Roses. So tara, let's go! I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang professional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suwestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Maraming salamat po. Ang salitang Quiapo ay nagmula sa pangalang Agwatikong halaman na Quiapo. Nasa puso ng Maynila ang distritong ito. August 29, 1586 na tinatag ng Gobernador General Santiago de Vera ang distrito ng Quiapo. Binuo ang unang simbahan ng Quiapo ng mga Fransiskanong misyonaryo na gawa pa lamang sa Kawain at Lipa. Ang orihinal na simbahan ay sinunog noong 1639. Itinayo muli ito at mas pinatibay ngunit bagyang nawasak dahil sa lindol. Noong 1787, si Basilio Sanguyuta Ayurpena, ang arsobispo ng Maynila, ay nag-utos na ilipat ang imahe sa Quiapo sa ilalim ng pagpaptaguyod kay San Juan Bautista sa ilalim ng pangangasiwa ni Padre de Jose Beo de Leon at Manuel Rojas. Ang ikatlong simbahan ay nakumpleto noong 1899. Muling nasunog ang simbahan noong ika-30 ng Nobyembre 1928 at muling binuo kasama ang arkitektong si Juan Nakpen. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Wait, God, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm only facing it all. Ang simbahan ng Quiapo ay opisyal na nakilala bilang pamparokyang simbahan ni San Juan Bautista, Basilica Minore ng Itim na Nazareno. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Ang debosyon ng Itim na Nazareno ay may ugnay sa maraming Pilipino na kinikilala sa paghihirap ni Kristo tulad ng imahe nito sa Masanang Krus.
Mayroon ding paniniwala na ang paghawak sa imahe ay magre-resulta ng milagrong lunas para sa iba't ibang karamdaman. Tuwing buwan din ng Enero, ipinagdiriwang ang pista ng Santo Niño sa buong Pilipinas, kabilang ang Bacolod, Bustos, Cebu, Kalibo, Malolos at Tacloban, kasama ng Santo Niño Rite sa Tondo, Maynila na isa sa pinakamalaking clavier procession at street dancing. Ito'y isang simbahang Iglesia Katolika Romana na matatagpuan sa distrito ng Quiapo sa Maynila. Ito'y nasa harap ng bantog na Plaza Miranda habang daan ng Quezon Boulevard. Speaking of Plaza Miranda, ito na po yung Plaza Miranda ngayon papuntang Carriedo Station ng LRT. Chinatown sa Binondo ay tuturing na kapiraso na bahagi ng China na nasa labas ng kanilang bansa. Mula pa ito na matayo ay naging bahagi na ito ng ating kasaysayan at parte na ng ating kultura ang mga Chino. Bago pa man makarating ang mga Kastila sa Pilipinas upang sakupin ang bansa, una nang nakarating ang mga Chinese sa Pilipinas upang makipagpalitan ng produkto. Pag kalakalan, ang kanilang produkto at impluensya ay naging bahagi na ng ating kasaysayan noon pa man. Ang Binondo. Ito, bawal palipad ng drone. Kinausap lang natin yung police station. Meron sa likod natin, nandun po sila. So pwede ditong mawalang ng video, clip video, pero bawal magpalipad ng drone. Lalo na sa mga establishmento. Papausok pa rin sila ng mga insenso sa harapan ng Birheng Maria sa Binondo Church. Ang mga artisans ay patuloy na gumagawa ng kanilang mga obra hanggang sa embroidery. Ang kanilang pagkain ay naging pangkaraniwan na lamang sa ating mga Pilipino tulad ng lumpia, tikoy, pansit, mami, siopaw, siomay at marami pang iba. Ang sentro nito na ungpin ang nagpapaalala sa atin kung gaano kalaki ang impluwensya ng mga Chinese sa ating kultura at ekonomiya. Hinubog na ng ekonomiya ang Binondo sa paglipas ng panahon mula sa mga mangangalakal at mga businessman sa lugar hanggang sa mga naglalakihang negosyo na dinarayo ng mga maraming tao at ang ilan ay institusyon na. Ang Quiapo at Divisoria ay nananatili pa rin dinarayo ng mga tao at negosyante. Karamihan din sa pangunahing bangko ay makikita din sa Binondo. Ang kasaysayan ng Binondo ay kwento ng Pilipino-Chinese. Tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. Ang William E. Jones Memorial Bridge na karaniwang kilala bilang Jones Bridge ay isang nakaarkong bingga na tulay sumasaklaw sa Pasig River at lungsod ng Maynila. Ipinangalan sa mambabatas ng Estados Unidos na si William Atkinson Jones. Siya ang may akda ng Philippine Autonomy Act 1916. Ang tulay ay nag-uugnay sa Quinten Paredes Route sa distrito ng Binondo hanggang sa Valdeburgos Avenue sa distrito ng Ermita na may haba na 115 meters, lapad na 16.7 meters at capacity na 20
kilograms. Orihinal na dinisenyo ng Pilipinong arkitekto na si Juan M. Arellano gamit ang French neoclassical na arkitektura. Noong 2019, sinimulan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang rehabilitasyon upang maibalik ang tulay ng Jones Bridge sa halos orihinal nitong disenyo. Ang tulay ay nag-uugnay sa Muelle de Binondo sa Binondo at San Nicolas sa Solana Street at Riverside Drive sa Intramuros. Entombed in my mind, can't seem to break away. Ang tulay ay may 4 na lane at nagpapakita ng bakal na bowstring arc na disenyo ng may mga nakalihis na arco. 'Cause I don't know if I can do this again. Ang tulay na ito ay isang nakatalim arc ng tulay na nasa Maynila at sumasaklaw sa ilog Pasig. I cried for you. Ang tulay ay may haba na 680 meters at lapad na 21.6 meters. Ginawa ito noong 2017 at ito ay natapos noong September 2021. I tried for you. Pero bahagyang na-delay noong December 2021 dahil sa COVID-19 pandemic. April 5, 2022, pinasinayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba pang opisyalis ng gobyerno ang tulay. Binuksan din ito sa parehong araw. Lipat tayo dun sa kabila para makita natin kung anong kaganda. Ang kinaroroonan po natin ngayon ay ito po yung Pasig River Esplanade. Malapit na po ito banda sa Intramuros at meron pa po itong karugtong sa kabila, pati din po sa kabila. Medyo mahaba itong Esplanade na to. Yung parte ng Pasig River na malapit na sa dagat. Ito kasi ay Dal Estuary. Ibig sabihin, nakadepende sa level ng tubig dagat ang daloy ng tubig dito. Halimbawa, pag high tide sa dagat, papasok yung tubig. Yung dulo po kasi niyan is mga port na po o pantalan. May isang tulay pa yan mula dun sa Jones Bridge, Intramuros Bridge. Pag halimbawa, low tide naman, nanggagaling sa Laguna de Bay at sa mga ilog na nagkokonekta dito sa Pasig River, yung tubig na lalabas dito sa Manila Bay. Sa dami ng mga nagko-contribute na mas maliit na daluyan ng tubig, kaya ito na ang naging tsura ng Pasig River. Para ito yung naging bagsakan bago mai-release sa dagat yung tubig na nanggagaling dito sa Metro Manila mula Laguna de Bay, malinis yung tubig na dumadaan at pagdating dito sa sentro ng Metro Manila o dito sa bahaging ito ng Metro Manila, dito naman nahahaluan ng mga basura, maiitim na tubig at para makita natin itong ganitong kondisyon. Kita nyo, hindi siya ganun kalinaw, brown yan yung tubig na yan. Yan, oh. Sulat ang pinuntahan po natin dito is magkakalapit po yung establishmento, Intramuros Bridge. Sa kabila is yung post office. Sa kabila naman is yung Manila City Hall. Hanggang doon po sa may Rizal Park. Always remember, be limitless. God bless. Salamat sa panonood.